need to chew on this question. How do you want me to love you today, Lord? Paano kita mamahalin ngayon? Actually, the name of the book, Deuteronomy, says this message. Alam nyo ang literal translation ng Deuteronomy? Second Torah. Pangalawa, Second Torah. Bakit nagkaroon ng Second Torah? Ano yung first? Yung first ay sinulat yan para sabihin sa mga Hudyo na lumabas sa Egypt papuntang lupang pangako. Ito ang batas na susundin nyo sa disyerto. 40 years sila dito eh. Hindi pa sila pumapasok doon. So ito yung mga batas. Deuteronomy is the second Torah, telling them, ito naman ang mga batas at turo pag pumasok na kayo. Saan? Sa lupang pangako. Magkaiba yung nasa labas at magkaiba ang nasa loob ng mga batas at alituntunin. Loving God in the desert may be different from loving God in the promised land. Kaya, yan ang ibig sabihin nito, ha? Now, let me go to the heart of Deuteronomy. The heart of Deuteronomy is Shema. Sabihin nyo nga, Shema. Shema means hear. Hear. Makinig. It is the first word of the command. Yung binasa natin, Hear, O Israel. Alam niyo, tamang-tama talaga. This is the movement of the Holy Spirit in our feast. We are talking about Shema. We are talking about hear. And today, we, for the first time in the history of Feast Alabang, we have a deaf interpreter. Kaya nung misa pa lang, kung ikaw ay online, napapanood mo, meron tayong square doon sa gilid at nag-i-interpret nito para sa mga deaf people. Tamang-tama. Hear. Kailangan din nilang marinig. Hear, O Israel. Tapos anong sabi doon? The Lord is one. Sabihin nyo nga, the Lord is one. Alam niyo kung gaano ka-sacred ang Shema sa kanila? Ay parang tayong mga Katoliko, Kristiyano, napaka-sacred sa atin ang panalangin Ama namin. Sa kanila yan. And they pray it 2 times a day. 1 in the morning, 1 at the evening. Grabe, Shema. And you know what Shema is trying to declare? The first declaration is that the Lord is one. Kakaiba ho ito, ha? Pag yung declaration nila na iisa lang ang Diyos, yan ay kakaiba doon sa panahon nila. Kasi sila po ay pinaliligiran ng mga nations na napakadaming Diyos ang bawat isa. Napakadami. They are surrounded by polytheistic people na ang Diyos nung dami. Example, Egypt. Ang Egypt, ang pinakamataas na Diyos nila, si Ra, si Isis, si Osiris. Pag pumunta ka naman dito sa kabila, yung Canaanites, sino ang mga Diyos nila? Si Baal, si Asherah, si Anat. Doon naman sa taas, Mesopotamia. Sino ang mga Diyos ng Mesopotamia? Si Marduk, si Ishtar, si Anu. Tapos itong mga malalaking Diyos, may mga maliliit, napakadaming Diyos sa paligid nila. Biglang sasabihin nila, iisa lang ang Diyos, yung amin. Tapang. Grabe. Pero yun ang utos ng Diyos. Ako lang. Walang iba. Tingnan niyo ako. Today, dami nating Diyos. Napakadami. Aminin. Tingnan niyo yung katabi niyo. Di ba? Maraming hinahabol yan. Oh, very, very practical. Ako naman ang tingnan niyo. Do you worship your phone? Do you worship your phone? No? Sige nga. Mamaya, after the feast, iwan mo yan dyan sa upuan mo. Tapos,
lumabas ka. Pagbalik mo rito, good luck. Sino sa inyo nawala na ng cellphone? Okay, mahiya, taas mo ang kamay. Ayan, tingnan nyo yung mga nakataas ang kamay. Anong naramdaman nyo nung nawala ang cellphone nyo? Tulala. Diba? Sometimes we worship our phones. Sino sa inyo nahulugan na ng phone? Yung nahulog yung phone. Okay, maya. Ayan. Naalala nyo, nung nahulog yung phone mo, nung paghulog, boom! Ano nangyari sa kaluluwa mo? Humiwalay. Diba? Parang, what? Hala! Diba? Talagang alalang-alala ka, baka masira. Pero nung panahon namin, nung nag-uumpisa ang phone, hindi kami nag-aalala sa mga cellphone na nahuhulog. Apakatibay. Naalala nyo? Yung Nokia, ang tibay. Pag nahulog yon, kumakalas yun. Oo, tanggal lahat, pati baterya. Pero alam mo, reaksyon namin, tawa. Wow! Bakit? Kunin mo lahat, isa-isa, ikabit mo, umaandar pa. Ang tibay. We worship our phones. Kaya nga, may nabasa akong comics. Isang picture lang, nakakatawa. Tingnan niyo ako, ha? Pag-akyat daw natin sa langit, lahat tayo nakaganito. Pero walang phone. Walang phone sa langit eh. Pero lahat tayo nakaganyan. Sanay na kasi tayo. We worship it. At marami pang iba. Pero meron pang isa. We worship ourselves. We worship ourselves. Ang Diyos natin, ating sarili. Parang ganito. Tingnan niyo. Naghahanap po ako ng trabaho. Yung ako po sana, yung masusunod. Grabe, no? Sa pinag-isipan ko to, parang meron to eh. Meron, pwede kang pag-applyan, tapos sabi mo, ako sanang nasusunod. Ano? Ito. Zumba instructor. Ikaw talaga masusunod dyan, di ba? Kung di sumunod sa'yo, ba't pa sila sumama? No? We worship ourselves. We worship our addictions. We worship our distractions. And now, God is calling you. Come home. That is why we need to pray the Shema. Here, the Lord is one. Siya lang. Wala nang iba. The Lord is one. Tapikin mo yung nasa kaliwa mo. Tapikin mo. Sabi mo, the Lord is one.